Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, ang pinakamalaking gantimpala ay inyong pagtangkilik. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan, hindi po ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita sa bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Malamig ang pakikipag-usap ni Mang Lito kay Axel. Malayo sa mainit na pagtanggap na ibinigay niya rito nung una silang magkakilala. Ilapag mo yang mga bulaklak sa mesa, utos ni Mang Lito, walang emosyon ang tinig. Agad namang inilapag ni Axel ang bulaklak sa may lamesa sa sala. Kailangan nating mag-usap, pero hindi rito, seryosong sabi ni Mang Lito. Pribado tayong mag-uusap, sumunod ka sa akin sa likuran. Opo tito, mabilis at seryosong sagot ni Axel. Gusto kasi ni Mang Lito na iwasan na may makarinig sa kanilang pag-uusap, lalo na si Liam na natutulog sa kwarto, kaya dumiretso si Mang Lito patungong likuran ng bahay at sumunod naman si Axel. Pagkarating sa likuran, hindi na nag-aksaya ng panahon si Mang Lito, hinarap niya si Axel ng may seryosong mukha. Hindi ko alam ang nangyari sa inyong dalawa iho, panimula ni Mang Lito, pero ang makita kong umiiyak ang aking anak kaninang umaga ay napakasakit. Nang marinig iyon ni Axel, parang may malamig na tubig na bumubuhos sa kanya. Ramdam niya ang tindi ng sakit at pagsisisi, hindi dahil sa kahihiyan kundi dahil siya ang nagdulot ng ganoong luha kay Liam. Tinitigan ni Mang Lito si Axel. Kaya kung ang balak mo lang ay saktan ang aking anak, mas mabuti pang tumigil ka na. Yumuko naman si Axel. Wala ang dating napaka-strikto at bossy na Axel. Nagsalita ito at humingi ng paumanhin kay Mang Lito. Tito, humihingi po ako ng paumanhin, aniya. Nandito po ako para suyuin si Liam at handa po akong maghintay kung kailan niya ako mapapatawad. Sumagot naman si Mang Lito. Hindi ko rin alam kung anong namamagitan sa inyo pero alam kong may nararamdaman ang anak ko sa iyo. Tiningnan niya si Axel ng matalim. Wala akong karapatan na magsabi nito pero iyon ang napapansin at nakikita ko sa anak ko. Nagsalita si Axel. Iyon din po ang nararamdaman ko para kay Liam, tito. Ang mali ko lang, hindi ako marunong kung paano ipakita ito. Pero ngayon, handa na po akong gawin ito ng tama. Nagulat ng kaunti si Mang Lito sa sinabi ni Axel. Hindi niya inaasahan ang ganoong sinseridad at pag-amin mula sa binata. Bumuntong hininga si Mang Lito. Sige iho, ikaw ang bahala. Pero sa oras na masasaktan mo ulit ang anak ko, humanda ka sa akin. Opo tito, mabilis na sagot ni Axel. Sa ngayon, ang problemahin mo ay kung paano mo susuyuin ang anak ko, sabi ni Mang Lito na bahagyang lumambot ang boses. Kalog at makulit yan, pero iba yan pag magdamdam. Samantala, sa loob ng bahay, nagising na ulit si Liam at lumabas ito sa kwarto. Agad na napako ang tingin niya sa lamesa sa sala. Nakita niyang isang napakagandang bouquet ng red roses. Katulad ito ng nasa suite ng ospital, ngunit mas malaki at mas maganda ito. Kinuha niya ito at inamoy-amoy. Nagtataka siya kung bakit may ganoon, ngunit may napagtanto siya. Mabilis siyang lumingon at sumilip sa labas. Nakita niya ang dalawang kapatid niya na basang-basa na dahil sa paglalaro ng laruang baril na umiilaw at bumubuga ng tubig. Tuwang-tuwa ang mga ito sa kanilang mga bagong laruan. Ngunit mas kinabahan siya nang makita ang pamilyar na SUV sa harapan ng bahay nila. Nandito siya, bulong niya sa sarili habang mahigpit na hawak ang mga bulaklak. Maya-maya ay sumulpot sa likod si Axel. Nakita niya si Liam na nakaharap sa bintana at tahimik. Liam, mahina ngunit may pag-aalalang tawag ni Axel. Lumingon naman si Liam.
Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang pagkabahala ay napalitan ng matinding galit ngunit tahimik at nakakakilabot. Bigla niyang nilapag ang mga bulaklak sa lamesa ng sala na may pagdabog. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Liam. Malamig ang tinig at matigas ang mga mata. "I just want to talk to you and fix what needs to be fixed," sabi ni Axel, kalmado ngunit may pakiusap. "Ano bang aayusin?" sarkastikong tanong ni Liam. Niyakap ang sarili na tila nilalamig. "Look Liam, we need to talk," ulit ni Axel, lumapit ng kaunti. Tinitigan ni Liam si Axel sa mata. "Umalis ka dito, hindi na kita amo, hindi ka welcome dito," mariin at mahinang wika ni Liam. Ang lamig sa boses niya ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Pagkatapos, umalis si Liam papasok sa kwarto at nilock niya ito. Naiwang nakatayo si Axel sa sala. Hindi na lumabas si Liam ng kwarto niya. Samantala, si Axel naman ay tinawag ng mga kambal na tila nakalimutan na nila ang galit-galitan nila. Gusto ng mga bata na makipaglaro kay Axel at pinagbigyan naman ito ng binata. Masayang nakipaglaro ang mga bata sa kanya hanggang sa nagsimula ng lumamig ang hangin at magpasya silang pumasok na at magpahinga na sa sala. Malapit na magdilim nang dumating si Aling Celia. Nagulat ito nang makita si Axel at ang mga kambal na nagpapahinga sa sala. Sinubukan ngumiti ni Aling Celia kay Axel. Agad namang tumayo si Axel at katulad ng ginawa niya kay Mang Lito, humingi ito ng pauminhin at nagpaliwanag na nandito siya para suyuin ang anak nito at intensyon niyang manligaw sa kanilang anak. Ngumiti naman si Aling Celia. Tulad ng sinabi ni Mang Lito, sinabi din ni Aling Celia na mahirap paamuhin ang kanilang anak at kailangan niyang maging matyaga. Sinabi ni Axel sa mag-asawa na may dala pala siyang mga groceries para sa kanila. "Nasa sasakyan po tito at tita, may dinala po akong kaunti," aniya. Agad na pumunta si Axel sa kanyang SUV. Isa-isa nitong kinuha ang mga malalaking karton na puno ng iba't ibang pagkain at pangangailangan sa bahay. Tumulong naman si Mang Lito sa pagdadala. Nang makita ang dami ng groceries, napailing siya. "Ito ba ang kaunti sa iyo, iho?" tanong ni Mang Lito. "Sana ay hindi ka na nag-abala pa," sumagot si Axel. "Masaya po akong nagbibigay sa mga mahal sa buhay ni Liam, tito." Bahagyang napangiti ang mag-asawa sa sinabi ni Axel. Kahit papaano alam nilang hindi masama ang intensyon ng binata. Masayang nag-uusap sina Aling Celia, Mang Lito at Axel habang abala sa pagbubukas ng mga karton. Nagpapasalamat si Aling Celia sa mga biyaya. Nakikigulo na rin ang mga bata. Tuwang-tuwa sila sa dami ng mga chocolates na inilalagay ni Aling Celia sa ref. Maya-maya, nagbukas ang pinto sa silid ni Liam. Lumabas siya at ang una niyang nakita ay maraming groceries sa kanilang sala. Hindi pa rin siya ngumingiti. Nawala talaga ang dating kalog at masiyahin niyang personalidad. Bigla siyang nagsalita. Malamig ang tinig at nakatuon kay Axel. "Bakit nandito ka pa? Di ba pinapaalis na kita?" Pagkatapos tumingin siya sa mga karton. "At ano yan? Suhol? Kaya namin bumili niyan." Pagkasabi niyon, nilampasan niya na lang silang lahat at dumiretso siya sa kusina. "Nay, tay, kumain na po tayo. Gutom na ako," aniya. Naghanda naman ng pagkain si Aling Celia. May natira pang ulam sila nung tanghalian at ininit na lang ito. Kasya naman ito sa kanilang lahat. Habang naghahanda si Aling Celia, naiwan sa sala sina Mang Lito, Axel at ang mga bata. Biglang tumahimik ang paligid dahil sa pagbabago ng atmosfera. Lalong tumahimik ang paligid sa hapagkainan. Pati ang mga kambal nakakaramdam ng kakaibang bigat sa paligid kaya hindi sila nag-iingay. Binasag ni Aling Celia ang katahimikan at sinubukan niyang maging magaan ang usapan. "Sana okay lang sa iyo itong ulam namin, iho." Sasagot na sana si Axel pero nagsalita si Liam. Malamig ang boses. "Bakit naman siya mag-iinarte, Nay? Nakikikain lang naman siya," matigas na sabi ni Liam. Nainis si Mang Lito sa asal ng anak. Alam niyang nagdaramdam ito pero sobra na ang ginagawa niya kaya mariin niyang sinaway si Liam. "Anak, hindi kita pinalaking ganyan," mariing sabi ni Mang Lito, tinitigan ng anak. Hindi na sinagot ni Liam ang ama. Imbes, sinabi na lang niya, "Busog na po ako at masama ang pakiramdam ko." Agad siyang tumayo at bumalik sa kwarto. Naiwan na lang silang lahat sa hapag at napabuntong hininga si Mang Lito dahil sa kahihiyan. Si Axel naman ay muling humingi ng tawad. "Tito, tita, humihingi po ako ng tawad.
Ako po ay may kasalanan kung bakit siya nagkakaganyan. Tiningnan naman ni Mang Lito at Aling Celia si Axel. Naiintindihan nila ang sitwasyon ng dalawa at umaasa sila na maaayos din nila kung ano man ang hindi pagkakaunawaan. Mag-aalas 10 na noon nang makita ni Axel na nakaawang ang pinto. Laking pasasalamat niya dahil hindi iyon nakalak. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya si Liam na nakahiga sa kama, nakatalikod kay Axel. Kahit wala itong kibo, alam ni Axel na hindi pa ito tulog. Nilapitan ni Axel ang kama. Hindi na niya ito kinausap. Direkta siyang tumabi. Nagkasya naman sila sa kama kahit pa malinaw na maliit iyon. Agad na niyakap ni Axel si Liam mula sa likod. Inilapit niya ang mukha niya sa batok nito at hinalikan niya ito sa pisngi. Liam, mahina niyang sambit, basag ang tinig. Pagkatapos nagtanong siya, "Can we talk now?" Hindi pa rin kumikibo si Liam. Nanatiling nakatalikod, tila hindi siya naroroon. Huminga ng malalim si Axel. "I know you're awake. I'm not going to leave until you hear everything I have to say. I am so sorry, Liam. I am so sorry for everything I put you through. I know I messed up terribly. I was cold, distant, and completely unfair. I was too much of a bossy bastard, especially when it came to you. I let my own fears and confusion dictate how I treated you, and that was unforgivable. I didn't know how to show you what I was truly feeling because I've never felt this about anyone. I've hurt you so many times. When I yelled at you for not taking a leave, when I was sometimes a boss and sometimes worried, which only confused you, and especially when I told you you were fired, I regret that last part every single hour. I kept telling myself that I couldn't be with you, that it wasn't right, that it was unprofessional, but that was all lie. The truth is, I was terrified. Terrified of feeling this much for someone. Terrified of what losing you would feel like, and I know you don't believe me right now, but I never meant to cause you that much pain. Seeing your pain when you walked away in the office after we had an argument, and knowing that you cried when you arrived here was the worst feeling in the world. Please, Liam, look at me. Say something. Anything." Hindi pa rin kumikibo si Liam. Mahigpit pa rin ang yakap ni Axel. Napuno ng luha ang mata ni Axel. "I don't deserve your forgiveness, but I need you to know this, Liam. I can't do this without you. I need you. I love you. Mahal na mahal kita, Liam." Nang marinig ang mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Liam ang sarili. Napahikbi siya ng kaunti ngunit nanatiling nakatalikod. Lalong humigpit ang yakap ni Axel kay Liam at hinalikan ulit ito sa pisngi. "If you would like me gone, don't worry. I will leave first thing in the morning," malungkot na sabi ni Axel. Pagkatapos sabihin ni Axel iyon ay lumuwag ang yakap niya kay Liam. Mabigat masyado ang loob ni Axel at tanggap niya na kung ano man ang magiging desisyon ni Liam. Tatayo na sana ito nang biglang magsalita si Liam. Umiiyak na ito at basang-basa na ang muka. "So ganun na lang iyon? Aalis ka lang? Sige, go! Huwag ka nang bumalik." Halos pasigaw na sabi ni Liam kasabay ng sunod-sunod na hikbi. Agad na yumakap ulit si Axel at sinimulang halikan ang pisngi ni Liam ng sunod-sunod. Parang gustong burahin ang bawat patak ng luha at bawat sakit na dulot niya. Ang bawat halik ay matamis at may tindi. Nagpapahayag ng desperasyon niyang pahupay ng pag-iyak nito at ibalik ang kanyang kaligayahan. Nang maramdaman ni Liam ang sinseridad at init ng presensya ni Axel, humarap na siya talaga. Hinila niya si Axel palapit at humalik sa mga labi nito. Ang kanilang halik ay hindi dali-daling dampi. Ito ay sensual at mapusok na naghahanap ng pagmamahal na matagal nilang ipinagkait sa isa't isa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, niyakap na ni Axel ng mahigpit ang umiiyak na si Liam. "I won't leave you. Never," bulong ni Axel sa tainga ni Liam. Pagkatapos noon, muling nagsalita si Axel, puno ng pag-asa. Bahagya niyang inilayo ang katawan ni Liam upang magkaroon ng kaunting espasyo ngunit nanatili ang yakap. "Liam," aniya malambing ang tinig. "Do you still love me?" Tumango si Liam habang umiiyak pa rin. Ngumiti si Axel ng taos-puso. Niyakap na ulit ng mahigpit si Liam. Masyadong maaga nang magising si Liam, tahimik pa rin ang paligid at tulog pa rin si Axel. Nakayakap pa rin si Liam kay Axel at ang ulo niya ay nasa matipunong dibdib nito. Naramdaman ni Liam na may matigas na bahagi sa ibabang parte roon.
Namula naman si Liam, ngunit sa halip na umalis, ang ginawa niya ay unti-unting pinasok ang kamay sa loob na unti-unting nilalaro ito. Nagising naman si Axel sa haplos ni Liam. Napangiti ito, malinaw na tuwang-tuwa. "Gusto mo ba ha?" tanong ni Axel na pabulong. Tumango lang si Liam habang patuloy na nilalaro ang bahaging iyon. Pinabayaan naman ni Axel ang mahal niya. Naisip niya simula kagabi, pagmamay-ari na siya ni Liam, kahit anong gawin ni Liam ay karapatan niya iyon. Pagmamay-ari ni Liam ang kanyang puso at ang buo niyang pagkatao. Ipinikit ni Axel ang kanyang mga mata, lubos na nag-e-enjoy sa ginagawa ni Liam. Hindi niya na kailangan magsalita, sapat na ang nararamdaman niya. Nang umabot sa rurok si Axel ay hiningal ito at tahimik na bumulong sa pangalan ni Liam. Yumakap ulit si Liam ng mahigpit. Hindi inaasahan ni Axel na dinidilaan ni Liam ang kamay niya na may katas nito. Pagkatapos, saka sila natulog ulit magkayakap at payapa. 9:00 na nang magising silang dalawa ulit. May ngiti sa labi ni Liam. Babangon na sana si Liam upang maghanda, ngunit hinila siya saglit ni Axel upang halikan sa labi. Hindi inalintanan ni Axel ang katotohanang tinikman ni Liam ang katas nito. Walang pakialam si Axel, ang tanging mahalaga ay ang kapayapaang nadama niya ng magising. Pagkatapos mag-ayos ng sarili, lumabas na sila sa kwarto at kumain na ng almusal kasama sina Aling Celia, Mang Lito at ang mga kambal. Masaya naman ang mga magulang ni Liam na sila Aling Celia at Mang Lito na sa wakas ay nagkaayos na sila. Malinaw na sa mga mukha ng dalawa ang kasiyahan. Sa hapagkainan, sinabi ni Axel sa mga ito na sila na at kasabay nito ay hinawakan niya ang kamay ni Liam sa ilalim ng lamesa. Tumingin si Liam kay Axel at ngumiti. Lalong natuwa ang mga magulang niya na formal na pag-amin nito. Marami pang napag-usapan sa hapagkainan tungkol sa pamilya, sa mga kambal at sa mga plano ni Axel para kay Liam. "Liam," seryosong sabi ni Axel habang nagkakape, "kailangan mo nang bumalik sa pag-aaral. Sayang naman kung hanggang second year lang, hindi ba?" Nag-aalala si Liam. "Axel, kung mag-aaral ako, paano ang pamilya ko? Hindi ako makakapagpadala rito." Agad namang sumagot si Axel. "Ako na ang bahala dyan. Ako ang magbibigay ng monthly allowance sa pamilya mo." "Huwag iho," mariing sabi ni Mang Lito. "Salamat sa pag-aalala mo pero kaya namin ang sarili namin." "Oo Axel," dagdag ni Aling Celia, malambing ang tinig. "Maraming salamat pero huwag na kayong mag-alala pa sa amin, kaya namin ito." Ngunit hindi talaga pumayag si Liam. "Hindi Axel, patuloy ako magtatrabaho sa hotel bilang receptionist at mag-aaral ako. Kaya ko namang pagsabayin na ngayon." Sumimangot si Axel. Gusto niyang mag-focus lang si Liam sa pag-aaral. Biglang naisip ni Axel ang scholarship ng Wiga Conglomerate Foundation. "I can pull some strings para makakuha ka ng scholarship," sabi ni Axel. Ngunit bago pa matapos ang idea ni Axel, inunahan na siya ni Liam. "Kung kukuha man ako ng scholarship, gusto ko ng tamang proseso katulad ng iba," madiin na sabi ni Liam, tila nabasa ang iniisip ni Axel. Wala na lang nagawa si Axel. Napangiti na lang siya dahil ayaw talaga patalo ng mahal niya. "Sige, may deal tayo." Tumingin ng seryoso at may lambing kay Liam. "Pumapayag ako sa lahat ng condition mo, basta't promise mo na titira ka sa penthouse. Deal or no deal?" Ngumiti si Liam at marahang tumango. "Pumapayag ako." Ngumiti si Axel ang napakalaki. Nakahinga ng maluwag ang mga magulang ni Liam. Masaya sila dahil alam nilang sigurado at ligtas ang kanilang anak sa piling ni Axel. Pagkatapos kumain, agad nagpaalam si Axel kina Mang Lito at Aling Celia. "Tita, tito, kailangan na po naming umalis. Isasama ko na po si Liam pauwi ng Maynila," sabi ni Axel. Nagulat si Liam. Nagkatinginan sila ni Mang Lito at Aling Celia. Hindi niya alam na aalis sila ng araw na iyon. "Aalis? Agad-agad?" tanong ni Liam na hindi sana sasama. Ngunit mapilit si Axel. Hindi niya man sinabi ngunit may mahalaga siyang pupuntahan at kailangan si Liam doon. Tumingin si Axel kay Liam. Ngayon ay malambing at parang maamong tuta ang mga mata. "Basta Liam, please sama ka na." Kaya ayon, napilitan na rin si Liam na sumama. Pumayag naman si Mang Lito at Aling Celia sa pag-alis nila. Mas panatag na sila ngayon dahil alam nilang maayos na ang dalawa. Dahil pumayag na ang lahat, mabilis na naligo at gumayak sina Axel at Liam. Nag-ayos sila ng mga kagamitan. Ang mga kambal ay nalungkot nang malaman niyon. Yumakap sila kay Liam ng mahigpit. "Kuya Liam, babalik ka pa kuya?" tanong ng isa sa kanila, malungkot ang mukha.
Oo naman mga mahal ko, pangako, sabi ni Liam, niyakap ang dalawa. Nagkatinginan si Liam at Axel, pangako ng dalawa na dadalaw sila palagi. Pagkatapos ng matagal na pamamaalam, sumakay na si Liam at Axel sa sasakyan at nagtungo na sila pabalik ng Maynila.